Hello, Haji Giriarte. Magandang gabi po. At sa mga kabalen ko, mapya abenge. Maya pabenge. Okay, pinaghalo ko yung mapya, yung Ibanag, at saka Maranao, at saka Maguindanao. Anyway, kasi ang mapya sa Maguindanao at Ibanag, ay ibig sabihin maganda. Okay. So, magandang gabi, Haji Giriarte. Matagal ko nang lalata ng tandem sa Tulpo Romualdez. Maganda. Mag-explore natin. Magandang topic for discussion yan, Jay Giriarte. So anyway, bago po ang lahat, nais ko lamang po sasabihin sa inyo na ulitin para yung mga bago, ako po si, sabihin natin engineer, Dr. Toto Kausing. So maraming nagtatanong, tumatas ang kilay, paano naging doktor itong kalbong ito? Ang kalbong ito po ay naging doktor dahil ginawaran po ako ng kurso o degree ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law, ng tinatawag na diploma o degree na Doctor of Jurisprudence. So, ganun po ang aking pagiging doktor. So, maliban dyan, naging abogado ako at sila kapasa ako sa bar exam. Isang take lang kasi pinagmamayabang ko lang yan. No? Although without offensement to the repeaters, it does not mean to say na kung repeater ka, hindi ka na magaling na abogado. At tandaan ninyo, one of the best lawyers of this country has produced ay walang iba kundi si Claro M. Recto. Si Claro M. Recto po ay 2 beses nag-take ng bar exam pero napakagaling. Kilalang-kilala po siya, one of the best lawyers. At tingnan niyo rin si Miriam Santiago, one of the best lawyers, one of the best judges, one of the best senators, one of the best politicians in our land. Pero 76 nga lang ang grado niya sa bar exams. Pero she defeated even the brightest and the best in the field sa mga lawyering. Kasi ang galing niya, memorize niya pa lahat. So ngayon, magandang gabi po sa aking mahal at siya ay makikinig na lang sa akin at sa mga kababayan ng aking mahal diyan sa Bohol, maadjong gabi kaninyo tanan. Sa labi na diha sa didya sa Binunido sa Bujul. Naadidya ang iyang mga parientes. So, siyempre, si Mr. Bongasius Agors Setniyov, baka peke din na sinasabi niya na army siya. Actually, hindi niya sinabi na army siya. Kaya, naguguluhan talaga ako dito kay Mr. Erwin Tolfo. No? So, anyway, bago natin itatakil yan, siguro magbibigay lang siguro ako ng isang joke na mga Miriam style na joke. I realized the day ang joke ni Miriam na habang nag-ipon ako ng audience, ang joke na hindi ko makalimutan kay Miriam Santiago ay ganito. Sabi na nung college daw siya sa UP, sa College of Law, may nanligaw daw sa kanya. Classmate niya, hindi ko lang sasabihin kung sinong classmate niya. Kasi may nanligaw sa kanya dati dyan, isa sa nanligaw, naging asawa niya, si Narciso Santiago. Ang iba na nanligaw sa kanya, yung kaklase niya at salutatorian niya, siyang valedictorian sa Iloilo na si Senator Franklin Drilon. Ang iba pang nanligaw sa kanya, marami nanligaw kasi nung bata pa si Miriam, she had that powerful legs. Ang ganda ng legs niya nung araw. Siyempre sa legs lang, pamatay. Alam mo naman mga lalaki, nakikiliti pagdating sa legs, sa boobs, yan po. May, although ang mukha, number 1 na attraction sa mga lalaki, o binibigyan ko kay mga babae ng tip pa, ang lalaki, una po nakatingin sa mukha. Next, pero the next to mukha, pwede nilang iwaglit yung mukha kahit walang mukha, basta magandang shape ng katawan. Tapos, kung magandang shape ng katawan, medyo maganda pa, boobsy pa. At saka, kung medyo magandang legs, kaya ganun si Miriam Santiago nung araw. So, naniligaw sa kanya. Sabi niya, Inday Miriam, sagutin mo na ako. Sabi naman, bakit naman kita sasagutin?
Kasi po, lahi po kami ng mga gwapo. Oh? O bakit? Bakit? Sinabi, bakit? Anong kinugsun sa lahi ng gwapo? So, basta lahi po kami ng gwapo. Tingnan mo, yung nanay ko, maganda. Tatay ko, gwapo. Lolo ko, gwapo. Kaya mga dugong gwapo kami po lahat. Sabi niya, ganun ba? Tanong ko lang sa iyo, bakit sa dugo lang hindi lumabas sa mukha mo? Oy. Yan, the trademark of Miriam Santiago. Okay? May isa pa siyang joke habang nagantay tayo, sabi niya. Pedro, tungkol sa mga bata ito, sabi niya, sabi si Pedro na bata, ano gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko po maging doktor para paglaki ko, gusto ko pagsilbihan ng mga mahirap. Ikaw naman, Juan, ano naman ang gusto mo? Gusto ko po maging abogado para paglaki ko, ako maging abogado pro bono sa mga mahirap. Ikaw naman na si Pedro, si Juan, pag ikaw naman Celso, ako naman po, paglaki ko, gusto ko maging piloto. Kasi para paglaki ko, yung mga mahirap, ipasakayin ko sa eroplano. So, ikaw naman, Cesar, ano naman ang gusto mo pang maging paglaki mo? Gusto ko po maging arkitekto para paglaki ko, gawan ko ng magandang bahay ang mga mahirap. Pagdating naman kay Barok, ikaw naman, ano gusto mo gawin? Gusto ko po maging mahirap. Bakit? Para bigyan lang ako ng bahay, bigyan lang ako pasakay sa eroplano, gagamutin ako ng doktor, at abogaduhan ako ng abogado. Yan ang mga joke na meron. So, anyway, ano pa ba ang ating sabihin? Ito lang, kasunod dito, bago ko ipresenta ang aking kwento, nais ko lang muna mag-summarize yung mga nakaraan kong vlogs. Sa kahapon, kanina, pinresenta ko sa vlog ko yung kadesperado na si Justice Antonio Carpio mismo na desperado na sa kalagayan ng Pilipinas. Bakit po na desperado? Kasi po, ganito po yun. Ang panawagan niya po ay simple lang. So ngayon, mas maganda, basahin ko sandali ang kanyang sinulat. So, ito. Kasi ang galing talaga sumulat ni Juan. Ang galing sumulat ni Justice Antonio Carpio. Sabi niya, when are we Filipinos going to put an end to this? The blind leading the lost, a nation betrayed. Kung sa Tagalog pa, ito yung bulag na pinangungunahan ang mga nawawalang o naliligaw. At ang bansa ay tinraidor. Ito po ang ibig sabihin sa Tagalog. Sabi naman, kinot niya si Martin Luther King Jr. nang sabi na kung sino man ang tumatanggap sa kasamaan na wala man lang pagsasabi na ayoko, ay para na rin siyang nakipagtulungan para mangyari ang kasamaan. Kung sa English, he who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. So sabi niya ni Martin Luther King Jr. So sabi naman ni Antonio Carpio, the halls of Congress and the Senate reek of betrayal. Yan, sa English yan. Ibig sabihin, yung opisina, sagradong opisina ng House of Representatives at saka Senado ay napupuno ng katraiduran. Ulitin ko, the halls of Congress and the Senate reek of betrayal. This is no longer just a circus. It is a grand heist, a vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. Sabi niya, hindi na ito biro. Ito po ay isang napakarumaldumal na nakawan na nangyari na isang paglalapastangan sa mga sakripisyo ng Pilipino. Sabi niya, while we break our backs, bleed and sacrifice for this nation, our so-called leaders are busy looting not just our wealth, but our very own dignity. Sabi niya, habang tayo
ay nagkukumahog na magtatrabaho, nagdudurugo ang ating damdamin at nagsasakripisyo para sa ating bansa. Ang ating mga leader o ating mga namumuno sa atin ay siya namang abala sa pagnanakaw ng ating kayamanan sa ating bayan at pagnanakaw ng ating puri o dignidad. Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 Filipinos to despair. Ang kanilang katindi sa pagkasakiman ay at sa kawalan ng konsensya ay nagkondina sa 119 na milyon na Pilipino para maging desperado. Hindi na sila leader. They are no longer leaders. They are traitors. Sabi ni Antonio Carpio, hindi na po sila leader. Sila ay mga traitor. Blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. Sila ay traitor. Bulag sa pangangailangan ng bansa. At pinangungunuhan tayo, tinuturo tayo, binibitbit tayo, dinadala tayo sa kawalan ng pag-asa. Yan. Yan panguna lang. Ganun lang sinabi. Ibig sabihin, pag binasa ko ulit iba yun, the same message but said in another way. So, magandang gabi, no? Naimbang Rabim, Kabsat Ros Cruz, dyan sa California. Si Jiggy Riarte, wala pa rin makatalo kay Rene Robredo sa pagkapamulo, maliban lang sa boto ng Comelec. Si Jessa Marney, life is always beautiful when you have a good health. For almost 4 years, I have been with HIV. Wow, good na. Believe ako sa kon mo, Jessa. I want to interview you on live kung gusto mo lang. And I was lonely and sad. Luckily, I was directed to a kind and great doctor who helped me to restore my health back to me, cure my HIV. Totally today, I am free from HIV and very healthy. Thank you so much, Dr. James, for bringing my health back to me. I will forever be grateful to you. Dr. James, if you are reading this testimony and you have any kind of disease like hepatitis, cancer, HIV. Ayun, magandang kwento ng buhay. Page 0925, thank you for translating in Filipino, Attorney Engineer Dr. Todo Causing, so that the common Mang Juan de la Cruz will understand that Justice Carpio has written. Okay, so pwede ko pa rin diretsuhin. No, total may time pa habang nag-antay pa ko ng mga dagdag na mga audience. Okay, let us proceed with what Justice Antonio Carpio has written. Sabi niya, a ruthless betrayal. Ibig sabihin, a ruthless betrayal, walang awang katraidoran. Yan ang ibig sabihin sa Tagalog. Sabi niya, saan ba yun? Nawala ako. Sabi niya, let us not mince words. This is treason. So huwag na tayo magsalita pa kung ano. Talagang ito ay katraidoran. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only hope and escape from the clutches of poverty. They sabotaged a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Sa Tagalog pa, huwag na tayo magsalita na kung ano paman. Ito po ay katraidoran. Ng Kongreso ay kinatay nila ang mga bilyong-bilyon na pundo para sa edukasyon. Ay hindi lamang ito sa pagpag-adjust lang kanilang mga papel. Pinunit nila ang kinabukasan ng mga kabataan. Binasag nila ang pangarap ng mga mag-aaral na tanging nakatingin sa edukasyon, na tanging kanilang pag-asa para makalaya sa kahirapan. Sila po ay sinabotahe ang tanging pagkakataon ng ating bansa na makaahon. At sila ang ginawa na parang kinundina nila ang ilang henerasyon
para magiging mangmang at maging desperado ang Pilipino. Sabi niya, Article 14 of our Constitution mandates that education receive the highest budgetary priority. Yet, these cowards violated the law with impunity, derived the classrooms, burned the books, and locked the gates of learning. Our dismal global ranking in math, science, and reading is no accident. It is a crime. It is murder. The murder of our children's potential. Sa Tagalog pa, sa Artikulo 14 ng ating konstitusyon ay nag-uutos ito na ang edukasyon ang dapat makatanggap ng pinakamalaking pera sa ating mga budget. Pero itong mga duwag ay naglabag ng walang kapantay. Ninakaw nila ang ating mga classroom o mga gusali na pag-aralan. Sinunog nila ang mga libro. Sinara nila ang mga pintuan ng kung saan dapat matuto ang ating kabataan. Ang bagsak ang ating pinakita sa math, science, o pagbabasa ay hindi po ito aksidente. Ito ay krimen na ginawa nila. Ito ay pagpatay. Pagpatay sa kinabukasan ng mga kabataan. Yan, sabi niya, healthcare, the first casualty. Zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence. It's malice. Sabi niya, kung sa Tagalog pa, yung healthcare, yung PhilHealth na budget ay hindi lamang, ay pinakaunang casualty o inang biktima. Ang hindi pagbibigay o zero funding sa PhilHealth para sa 2025 ay hindi lamang ito po aksidente. Hindi lamang po ito kawalan ng pag-iingat, kundi ito ay malisyoso, sinadya. It is as if Congress has declared war on the poor para na rin nilang dineklara na kamatayan laban sa mga mahihirap. How many parents will have to bury their children because they couldn't afford a doctor? Ilang magulang pa kaya ay maglilibing ng kanilang mga anak dahil hindi nila kaya ang magbayad sa mga doktor? How many breadwinners will be crippled by illness, left to rot because our healthcare system has been gutted? Ilang mga Pilipino na siyang kumikita para sa pagkain ng kanyang pamilya ang mamamatay ng dahil lamang dahil sa bulok na sistema nitong ating healthcare system? PhilHealth is not a reserve fund for their thieving hands to dip into. It is the lifeblood of the millions of Filipinos who cling to it in their most desperate hours. The Universal Healthcare Act clearly mandates sin taxes to support PhilHealth. They violated that too. What do they call this? Mismanagement? No, it's not mismanagement. That is state-sanctioned cruelty and torture. So sa Tagalog pa, ang sabi niya, yung reserbang pundo sa PhilHealth ay hindi po yan reserba na nanakawin lamang ninyo ng inyong kamay. Yan po ay dugo ng milyon-milyong Pilipino na kung saan ay umasa doon para kung minsan sila'y desperado sa mga oras na yun. Ang Universal Healthcare Act ay klarong-klaro sa pagsasabi na yung mga buwis na makukuha sa sigarilyo, alak at matatamis ay dapat ibigay sa PhilHealth. Pero nilabag ni rin yan. Anong tawag nito? Mismanagement? Hindi! Ito po ay torture, cruelty sa ginagawa ninyo. So sinabi pa ni Justice Antonio Carpio, the farce of ACAP. And now the Ayuda sa Kapos ang Kita program comes along. A shameless election bribe of dressed as charity. 26 billion stolen from education and healthcare, disguised as aid, but in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. They will toss these scraps to the people during election season while millions of Filipinos starve,
bleed, and suffer. Do they think we are blind? Do they think we cannot see this brazen, cynical ploy for what it is? Every peso wasted on AKAP is another peso stolen from classrooms, hospitals, and roads. It's another dagger on the back of the Filipino people. Sa Tagalog pa, itong kahungkagan nitong AKAP na ito. At ngayon, sabi niya, yung ayuda sa kapos ang kita program ay andito na. Isang nakakahiya na pambili ng buto na dinamitan lamang na kuno na charity, ayuda. Pero ang katotohanan, ito ay pamimili ng buto. 26 billion pesos ang ninakaw sa edukasyon, dapat yun na ilagay. Para sa healthcare, dapat yun na ilagay. At ginuha ninyo, ninakaw ninyo, at kinunwari ninyo, dinamitan ninyo ng isang pangalang ayuda. Pero ang katotohanan, iyan ay gagamitin nyo na armas para isang kahungkagan o isang korupsyon na kung saan ay gusto nyo simentuhin, patibayin ang inyong paghawak sa kapangyarihan. Tinatapon nila itong mga parang basurang ito sa mga tao tuwing may eleksyon. Para ang milyong-milyong mga tao ay magkagutom, magdudurugo, at iiyak. Sila ba ay bulag? Sila ba ay hindi nakikita nitong ginagawa nila na grabe na paglalapastangan? Kada piso na napunta sa AKAP ay piso din na ninakaw mula sa ating mga classroom, sa ospital, at sa mga kalsada. Yan po ay isa na ring kutsilyo na nakataga sa likod ng bawat Pilipino. Yan. Tapos, our silence makes us complicit. But perhaps the greatest betrayal is our own. Our silence feeds their arrogance. Why are we not in the streets? Why do we allow these thieves to gut our nation while we watch from the sidelines? Is it fear, apathy, exhaustion? Whatever the reason, our passivity emboldens them. Every moment of silence is betrayal to the nation we claim to love. Even our Supreme Court, the supposed guardian of justice, stands paralyzed, too terrified of congressional wrath to do their duty. Where is justice for the oppressed when even the judiciary covers? When justice is silent, tyranny thrives, sabi niya. Ang ating katahimikan ay para na rin tayo nakikisapagsabwat. Sabi niya, maari na tayo ay nagtaksil din sa ating sarili. Ang ating katahimikan ay nagpapakain sa kanilang pagiging arugante. Bakit wala tayo sa kalsada? Bakit hinahayaan natin itong mga kawatan na para kukunin ang kayamanan o sirain ang ating bayan? Habang tayo ay nakatingin sa gilid, iyan ba ay takot? Iyan ba ay kawalan ng awa? Iyan ba ay kapaguran? Ano man ang rason, ang ating hindi paggalaw ay nagbibigay ng lakas sa kanila na tayo ay lalo pa nilang traidoran at ang ating bansa ay kanilang tapakan kahit na sa kabila ng lahat, sinasabi natin, ito ay ating bansang mahal. Kahit na ang ating Korte Suprema na siyang dapat nagbabantay para sa katarungan ay paralisado. Bakit? Sabi niya, takot po sa Congress. Bakit takot? Dahil baka i-impeach sila sa lakas ng supermajority ni Romualdez. Kailangan lamang 106 para i-impeach ang bawat justice. Ang kanyang boto na mamaster niya sa isang siglat, isang sinyas lamang, isang kompas lamang ay hindi bababa sa 300 votes para kay sobra-sobra para ma-impeach ang sinumang justice. Kaya ito bang katarungan ay para sa mga api?
habang inaapi ang mga api, habang walang katarungan ang mga api, bakit nagbulag-bulagan ang ating judiciary? Kung tahimik ang ating justice system, mga kakorte, tumutubo at nagwawagayway ang mga mang-aapi. Tapos, sabi niya, enough is enough. Tama na! Sobra na! Gumalaw na tayo. Yan lang, senior cut ko na lang, ha? Yan ang sinabi ni Justice Antonio Carpio. Okay? So, because of that, diretso na tayo sa topic natin. Siguro marami na rin. So, Eric de la Cruz, Son Jose, Duterte at PBBM admin, puro ayuda at korupsyon lang alam na solusyon sa kahirapan ng Pilipinas. Nathan Antonio, Mr. Erwin the Cheater Tulfo, Jade Lee Wine, tama sinasabi mo, Engineer Toto, Kausing, kaya natin to. Vote buying ang ginagawa nung AKAP. Tapos, Hugo Sipi, it was simple really. He was a TNT but found a way to get a U.S. birth certificate under different name. It then allowed him to obtain a U.S. passport, SSS, and even serve in the U.S. service. Bob Andrade, hello bro, when Erwin cheat on his identity, cheat on his wife, 99% will cheat on his job. Tama. Bakit natin ilalagay siya sa pagka-senador? Tayo naman ay tatraidor lamang na kung magiging senador na natin siya. So, Regine Ford, good evening. Nathan Antonio, Tulpo, putol ka na. Fernando Rafael Fernandez, Cuervo, the Filipino healthcare really sucks, especially for those who have no money. Nathan Antonio. So, Arnel Lampson, Congressman Iritz, Sylvester Tulpo is a great pretender. No to Tulpo brothers, kailan po ninyo ipapile? Ipapile ko na. Antayin ko na lang, ha. Inaantay ko lang total, hindi pa naman late. Mapapile ko siguro mga Friday or Monday. Inaantay ko na lang po yung dokumento galing sa COMELEC. Ang mga dokumento ng mga certified true copies. So, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, I'm 68. And every time I want to renew my Filipino passport, they keep asking for my birth certificate, etc., etc. Ilang beses na ako nag-renew ng Philippine passport and it's always the same song. They should just look at the expired passport and renew it without having to present birthday certificate, etc. Grabe naman, maawa naman sila sa mga senior citizens na gustong bumalik. Oy, ito magandang punto yun. Mga senior citizen, kagaya ko, hindi na dapat hanapan pa uli na birth certificate. Kung may passport, i-renew lang, renew. Hindi naman ako si Erwin Tulfo eh. Guillermo M. Santos Jr. Good evening, Engineer Toto Kasing. Shout out kay Mrs. Dipta Santos. Mrs. Dipta Santos. Magandang gabi po. Nicolay Ruskop. Good evening po, Toto Kasing. Mahalata ka po, ko po lahat mga nagbas kay Attorney Lene Robredo ay makarma na sila. Ay kakarmahin na sila lahat. So si soothing and meditation ang katulad ni Erwin Tulfo ang karapat-dapat na susunod ng presidente dahil nakapasa siya sa kwalifikasyon bilang presidente. Wala sa lohika po. Paano ba yun? Hindi ko maintindihan. Manny Alcala. Brad! Mabuhay ka. Miko Pal. Dr. Kausing. Pagaw, Baker, Nainbag, Ngarabi, Dr. Engineer Kabunyog, Toto Kausing. Kaya natin to. Si PEC 0925. Thank you for translating in Filipino. Attorney Engineer. Okay? So sa baba pa, bago ko magsimula, tawagin ko muna ha. Permit me to do it. Si Musikirang Panday, yung energy na binibigay nila kay Alice Go dahil Chinese ay hindi nakuha ng mga US citizen or passport holder ng mga politician. Nakakahiya mga Naalala niyo si kay Alice Go? Tanong na tanong pa si Rapi Tulfo, parang ang kanyang kapatid ay hindi rin nagnanakaw ng passport ng Philippine citizenship, ng US citizenship. Frederick Natividad, Sir Toto, available daw po ang mga documents para ma-file na ang kaso against Erwin Tulfo. Email lang po kay Miss Maharlika. Sige, si Miss Maharlika. Mag-email ako. Ano bang email ni Miss Maharlika? Carlos Salas. Good evening po. Morning, Dr. Bunyog Kausing. More power. Sorry po, attorney. Feeling very sleepy na po. More power. Sige, matulog na po kayo. Eric de la Cruz, sige way lang po ginawa ni Erwin Tulfo para malinis ang katotohanan. Pero ito pa, si Francisco Ocampo Mangalabdan, listening from New Zealand. Tulfos are a gang of shrewd
Bernardo Leorelin, Justice League. Sabi niya may kasabihan na lahat may kangganan. May kayabangan, kabulastugan, kasinungalingan, karma na yan sa mga tulpo. Ang spelling tulpo, T-U-L-P-U, tulpo. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Buenos Dias, Ridgeway, Orais, nag-TNT siya sa Taliban kasi Jigger Yarte gusto pa rin pagpiran ang senior citizen sa gobyernong korap. Ay, just nice ko lang bagitin. Alam ko maraming senior citizens ang nanonood sa akin. Ladies and gentlemen, binito po ni Mr. BBM ang 59 billion na pondo para sa senior citizens na 1,000 a month. So, mga senior citizens, pasensya muna kayo. Wala na kayong makukuha na 1,000 a month na pension ngayong 2025. Binito, dinis-approve ni BBM. Sa rekomendasyon naman ni Tambaluslos. At saka ni si Cheese Escudero. At saka si Grace po. At saka si Elizalde ko na ako Bukol Party List. Bahala na kayo. Huwag nyo iboto ang lahat na BBM senators, mga senior citizens. Kasi tinanggal po ang inyong 1,000 a month na pension sa budget. Tinanggal po. So si Gurong Palaboy, oy, sa Bacolod, kumusta ka na? Ay, sa Dubai pala. Pasensya na, magkamali. Tao lamang. Si Pastora Raelia, Shalom. Rodolfo Samson. Tapos si Ridgeway Orais, nag-TNT sa Taliban, nabasa ko na pala yan. So anyway, si Pexo 925, Rodolfo Samson, Anselmo Borani, Hello Dr. Attorney Kausing. O ito na ngayon. Umpisa natin ang pinakamalaking kasinungalingan ng isang nagtatakbo para gusto maging senador. Kung sinisinungaling niya ang kanyang sarili, kung sinisinungaling niya ang kanyang mga babae, kung sinisinungaling niya ang kanyang mga anak, kung sinisinungaling niya ang Amerika, sino pa kaya tayo mga Pilipino na magiging biktima sa kanyang kasinungalingan? Yan po ang katotohanan. Ito ang itatakil natin sa ngayon. Specific lamang ito. Nag-claim po siya. Anselmo Boroni, nag-claim siya na siya ay nag-TNT mula noong 1986 sa Amerika. Umalis siya sa Pilipinas. 1986, nag-TNT daw siya ng 10 taon. Kung 10 taon siya nag-TNT, ano ang pang 10 taon kung 1986 siya nagsimula? Ibig sabihin, 1996, nag-TNT daw siya. Sa tanong, totoo ba ito? Ito, makita ko, i-presenta ko sa inyo ang aking na-research para na ipakita mula mismo sa kanya nanggaling ang mga kasinungalingan. Okay? Unang-una, hindi ka paniwala mga kwento niya kung paano sa naging mga trabaho niya. Ito lang, basta ngayon i-play ko sa inyo. Ito na siya. Ladies and gentlemen, the pathological liar, Erwin Tolpo, is now here. From this corner, Erwin Tolpo. Alright, ganito nga nangyari. So, pumunta ako sa isang base. Nag-apply ako as tourist. Tourist visa. Ito na po, yung kwento, makinig ko kayo yung mga vlogger, yung mga kung ano mga baser at nagtutrol. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika, tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako, undocumented alien, undocumented OCW. Kaya nga minsan ba, yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan immigration lumabas dahil alam na mag-TNT sila. Naawa ako doon, Belyo. I mean, naramdaman ko rin kasi yun. Nagpupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapa-uwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiya yan dyan sa ibang bansa. Pupunta ko sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas, nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento. Tingnan nyo tandaan nyo, sabi niya 1986 siya umalis sa Pilipinas, pumunta siya doon sa Amerika. Tandaan nyo yan. Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Gagawa ka lang lahat ng para matanggap ka sa trabaho. Hahagdan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Pag wala ka na, paano? Usong-uso po doon. Marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, mga driver license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Meron mga gano'n, Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, Aljo, para makakuha ng trabaho. O, ito ngayon.
So ang una kong trabaho, sabi ng tiyahin ko, basta huwag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto mo mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer ng local experience. Eh, no experience mo na local as reporter, dito ako nag-reporter sa Dayo. So wala, hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo, para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mga alat ng mga shopping cart. May pera yan. Hindi, shopping cart. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. Okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yun. Dumati ako doon. November. Ay, naka-jacket ako, nakalahat. Sa California ba yan? Dalawang medyas San Francisco. Okay, malamig doon. Okay. Daly City. Eh, kulang. So, pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, Bakit? inaplayan ko as dishwasher. So, 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tama-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher. O, dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspection ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo dyan, usong-usod. At saka marami napapauwi dati. Oo. So, hindi na pwedeng tatagal. Dahil pag minsan, darating yung immigration. Biglaan. Where are your employees? Bring them out. Nakapila Nakapila kayo lahat doon. What's your document? Titignan. Siyempre, matalas yung mata ng mga US immigration. Oo, ganun. Pagtik, pusas. Oo. Pagkuhan, huli, pusas, uwi ka. Deport ka agad. Hindi, tayo, deport ka. Oo, deport ka. Pamatay naman sila. Hindi ka kukulong yung sa atin, nadadali ka sa city jail. Oo. Sila doon, dadali ka sa immigration facility, paprasa sa papel mo, uwi Uwi ka, ka. oo. So, yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. Oo. So, ano nangyayari? Ilipat ka na naman ng trabaho, Bayal Jo. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga... Lipat para maiwasan talaga, no? May iwasan yung inspection ng immigration. Yan ang naging problema. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon sa iba na naman. Kasi nakakuryente na eh. Dumating na immigration doon Nakikita ka na? sa plaza eh. Parang Filipino plaza yun eh. So, nakikita ka na. Eh, hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka ng trabaho, dito na sa may Oakland, California, nagtatrapaplay ko bagger. Ang supermarket. Okay. Bagger. Bakit? Kasi may experience ako sa tutulong. Oo. So, bagger. Kaya medyo tumaas na yung sweldo ko, Oo, 50. okay. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same na supermarket. Iba naman sa stock room ng panyo eh. Hindi ka natutulog. Stock room, 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Oo. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo full-time. Okay. Mga kaso ng Department of Labor, yung kumpanya. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado kung sa Mervyn's Bay o JCPenney, sa stock room. Yun, nakakamada ka, bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit. Ayun yun, gabi yun, graveyard. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ko yung mga homeless, yung mga kainan. Stick dweller, Oh, yung mga stick dweller. Meron doon, yung mga soup kitchen. Sa Francisco uso yan. Kaya pala, Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento na nagpapakain. Pipila ko by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid. Kasi ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Minsan meron silang mga mashed potato, gusto ng mga homeless mashed potato, tapos may sabaw na salsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n, may mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon, para makatipid lang by Aljo. So, di ko after few months, may mga Pilipino ako nakasama. Sabi kami, pare, may kung ka ba? Hindi, wala akong papel eh. Sabi kami, pare, may makuha ka doon, mga ganito. Uy, pare, meron palang opening ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka raw, gusto mo. Ay, tamang-tama, yung sansahin ko, doon nakatira sa Reno. Kaya sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming casino. So, pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, halos lahat ng trabaho nadaanan ko na eh. Nag-caregiver po ako ng matatanda. Caregiver, kung kaya gagawin mo dati kasi caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para mamaarawan. Kasi papasok mo, tapos papaliguan, yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa kubidor. O yan, 8 to 4, ganun ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department Ayun, kalabaw talaga. kasi kulang eh. Tapos sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo mag-double time. Diba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi mo po pwedeng kaang-kaang dyan. Budget. Hindi mo pwede. Tapos dati hindi pa uso yung mga cellphone. So ang gagawin ko dyan, magpapabarya ako pag bagsweldo. Pipila ka pa doon. Papabarya ako ng kulay ka nalagay ng quarters sa mga telepon ko. Yun yung trabaho ko. O pagkatapos so pabalik tayo doon sa umaga, taga-kuha ako ng mga matatanda sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Pero sa stock room ulit. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. Dapat, may So, bumitaw na ako doon, bay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Okay. Yung sa Eldorado Casino, ito nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. Ang Eldorado po ako, naging janitor po ako dyan, kami yung taga-vacuum na madaling araw. Tinabacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati yung mga gaming table, sinashampoo yan. Bayal Jo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Vacuum cleaner. Pagkatapos yan, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang security guard. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa yung armed, medyo mahal yun. Yung unarmed, dalawang flashlight. Babantay mo, napakalaking bodega. May fence lang. Pag may maganda ko, tatawag ka, tatakbo ko sa opisina sa telepono ng Kasi wala pa cellphone. There's a robbery going on. Walang cellphone. Sobrang lamig. Dahil nakatayo ko sa parang guard house, may heater. Lamig Sa Reno, nag-negative ko. O di, Lamig doon. dalawang buwan lang. So, yung ginawa ko na by Aldo, ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. So yan ho yung mga trabaho ko, okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years by, nadala ko na yung mga bata sa Amerika, gawa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata. So napag-aral, libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng ilong ng bata, kayanan nila. So nung nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito. Sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Pumayag naman yung So, yan, nakita ninyo, no? Ang ganyan kwento.
nakita ninyo ang kanyang kwento ng ibig sabihin ay CA members also sought napakinggan naman natin ito clarification ngayon. over Tulfo citizenship since he served in the United States. So tanggalin mo na. Ito naman ngayon, kinikwento na 10 years daw siya. 1986 siya umalis. So ibig sabihin, bumalik daw siya sa Pilipinas. Ibig sabihin kung 10 years, 1996 siya bumalik sa Pilipinas. Tandaan nyo yun ha. Ito naman ang ipipresento ko sa inyong next video. Dito naman, tinanong siya, lumalabas na pumasok siya sa military 1988. At 1992, naging 1988 hanggang 1992 ay army siya. Ang alam ko, nag-serve siya sa Iraq War. Tapos from 1992, nag-serve siya ang kanyang assignment bilang sundalo ng Amerika hanggang 1996 doon sa Europe. So pakinggan niyo itong hearing sa Congress. Pakinggan niyo. States Army as an enlisted personnel from 1988 to 1992. Documents were also presented showing Tulfo serving in Europe from 1992 to 1996. At this point, Tulfo asked for a closed-door session. What is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military service station in Europe? I would like to ask for an executive session on this matter. Takot siya. Magsabi kung Ng ano immigration yung mga tindahan. katotohanan. Baka may mga illegal kayo dyan. Hindi siya, I would ask for a executive session for that matter. So yan ang sinasabi niya. So bakit siya natakot? Ang ibig sabihin, natakot siya dahil mabibisto siya. O yan. Ngayon, ang nangyari po dyan, sa executive session, doon mo nalabas ay sinumiti niya ang dokumento na sulat sa kanya ng US Embassy na pinirmahan ni Angel Smith, Stephen Angel Smith na consul officer sa US Embassy Manila na nirevoke na yung kanyang passport. So, ang passport niya nasa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. So, ngayon, hindi ko may paliwanag paano siya nagiging Mr. Roscross, di ba? Ikaw sa California ka? I believe so. Alam mo ang kalakaran ng mga TNT ng mga Pilipino diyan sa California. Si Kabsat Roscross, alam niya. So ngayon, Kabsat, ano bang ibig sabihin pa kayo type mo nga diyan? Pwede ba mangyari yan? Pwede mo sabihin dito sa comment mo, pwede ka bang magiging TNT tapos sundalo at the same time? Paki-comment lang, Mr. Roscross. Alam ko, kabisado mo yan kasi ikaw ay sundalo ka rin sa Pilipinas. So alam mo rin yung mga patakaran ng sundalo sa Amerika. Pwede ba nila kukunin ang TNT? Sa palagay ko, hindi pwede. Kasi ni-research ko po, para ikaw ay kukuning magiging sundalo sa Amerika, kailangan po dalawang bagay lang. Number 1, kung ikaw ay American citizen. Number 2, kung hindi ka man citizen, ikaw ay residente sa Amerika. Immigrant, resident immigrant, green card holder ka dapat. Di ba? Alangan naman yung bansa kukuha. Sabi, pakipaliwanag mo nga, sabi niya, not at all. Paano ba? I don't think so, sabi naman ni Jedley Wayne. Paano mangyari ito? Tapos, kinikwento niya rin na sundalo rin siya noong 1988. Pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Sinagot niya ang media. Pinanong siya. Sabi ni Pastor Rael, train ba siya? Well, suppose so. Baka train nga siya. Tingnan natin. Showing Tulfo serving in Europe from 1992 to 1996. At this point, Tulfo asked for a closed-door session. What is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military service station in Europe? I would like to ask for an executive session on this matter. Executive. Ito naman, ang kasunod na video ibibigay sa inyo, ito naman ang sagot niya sa interview sa kanya ng mga media. Ano naman ang tanong sa kanya? Tinanong din siya kung kailan siya naging sundalo, kailan siya naging citizen. At dito naman sinagot,
Imposible na magiging Right now, PNP sir, siya. what is your citizenship, sir, right now? Sa Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Back in 86 or 88. I'm not sure. Until when, sir? Hindi niya masabi kung 86, 88. Alam niya, sinabi niya, 86 siya. Pumunta mula Pilipinas, pumunta sa Amerika, 86. So ngayon, ano ang susundin natin? Tapos 88. So ang tanong, ikaw mismo, nagdeklara ka sa iyong live stream sa pagdidepensa mo sa iyong sarili na sinasabi mo, nagmamakaawa ka, you're appealing to people. Ang argumento mo, appealing to people. Walang logic yan. Hindi yan pinag-usapan kung ang pinag-usapan naging American citizen ka ba o hindi. Kung naging sundalo ka, di American citizen ka. Ganun na ho, kasimple yan. Pero pakinggan nyo ulit ang kanyang sinasabi dito. Until I renounce it, I think. Itong 2022 lang, sir. Nag-renounce. Ladies and gentlemen, hindi po siya nag-renounce. Hindi po siya nag-renounce. Ang katotohanan, nirevoke ang kanyang passport. Pero wala pa siyang renouncing na ginawa hanggang ngayon. Kasi hindi naman po ibig sabihin na kung kinansila ang passport, kung American citizen ka, maaaring ang dahilan ng pagkansila ay dahil nandaya ka lang sa pangalan. Pero ikaw ay totoong Amerikano, pero nandaya ka lang sa pangalan. O di kaya nandaya ka sa edad. Ganun lang ho kasimple yan. So pakinggan natin ulit. Pero somehow, convenient. Ayan. Amerika, okay. Okay, magpatuloy ko yung story. Ganito ka nangyari. Sir, kailan kayo Ulitin natin. Itong huling Right now, portion. sir, what is your citizenship, sir, right now? Sa Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Back in 86 or 88. I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, I think. Itong 2022 lang, sir. Sir, pero somehow, convenient. O yan si Atty. Claire Castro para bumanat sa kanya. So at least, tapos na yung vlog ko, at least pinapakita ko lang sa inyo kung gaano siya kasinungaling. Kung kasinungalingan po pinag-usapan, marami po niyan sa Pilipinas. Gusto ko lang mabasa ang inyong opinion na patungkol sa kanyang sinabi. Magbalik ako sa taas-taas banda. Dito ako mag-umpisa kay Senig Guts, Nelson Batallones. Oy, pinagluloko lang niya mga Pilipino. Ang tanong kung US citizen ba ka ba o hindi? Maayong aga Mr. Nelson Batallones. Pastor Raela, Rob 3, Kwentong Barbero. Barbero kalbo, hindi ko pwede pagka-barbero ha. Rose Cruz, di ko na nakapasok sa di daw nakapasok sa US Army si Tulfo. Hindi daw siya maniwala. So, ibig sabihin, pati pa na pag-claim na pag-US Army, ay, kasinungalingan din. Monica Altares, sorry, I cannot stand listening to his lies and arrogance in as much as I want to listen to your blog. I always watch your blog from Quebec, Canada. Salamat po, Monica Altares. Pastora Raelia, Corazon Sabangan, watching from Ciudad Juarez, Mexico. Buenos dias o buenas noches, Corazon Sabangan. Sassy Girl Sky, conversely, since he served in a foreign military, it effectively means he has renounced his Philippine citizenship. Pero ang problema, Sassy Girl, ang katotohanan ng buhay, hindi po ni-renounce. Kasi may ebidensya tayo nagsasabi na ni-revoke. Kung ni-revoke ang kanyang passport, I don't think na nag-renounce. Hanggang ngayon po, wala pa siyang ipinakitang ebidensya na nag-renounce siya. Dapat mag-renounce siya kahit na canceled na ang kanyang passport. Bakit? Ulitin ko lang, maraming mga Pilipino na kansila ang kanilang passport dahil nandaya sa pangalan. Iba, dinadaya nila na naging ibang pangalan, pumunta sa Japan kasi di ba naalala niyo yung Japan? Sa Taiwan, one-timer, hindi ka na pwedeng umulit. So ginawa ng mga Pilipino, apply ulit pero sa panibagong pangalan, the same passport. Yan pong ibig sabihin. So ibig sabihin, kailangan pa rin niya mag-renounce. Tama lang yun si Atty. Rene Buena kung talagang US citizen siya at kinukonsidera ko siya na US citizen sapagkat
It is not by the name. Ang pangalan ay inconsequential. What is important is actual na benepisyo ng citizenship ng US ay tinatamasa niya. At sigurado ako na hanggang ngayon nag-uusap tayo, meron siyang pension mula sa US Army. Kung talagang US Army siya. So, Rogelio Tapado, siguro nakapag-file ng amnesty si Rapi during Reagan time. I don't think so. So, Sasi Regal Sky, if Erich is or was receiving disability from the Veterans Administration, he obtained it through fraudulent means. Ayun na naman, dagdag na naman, dagdag mga bagong issue. Thank you, Sasi Girl. Pastora Raelia, I see dethronement of liars and enthronement of righteous. Maribik Kagikla, watching from Canada, Sir Attorney, should have a seat in a government legislative office. Very knowledgeable. Salamat po. Let us pray. Jupiter Pluto, marhay na banggi, marhay na aga sa mga Bicolano na kung mga mahal. Pastora Raelia, Robert Agent Santos, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Oh, Anselma Boroni, hello Dr. Engineer Attorney Kausing, that's a good laugh. Ang galing mong mag-speech. At kay Rodolfo Samson, duda ko, pati si Rapi Tulfo, bukang same route. Titingnan natin, pag-aralan natin yan. Antayin na lang natin ang desisyon sa kaso mo, Mr. Gorong Palaboy. I'm waiting, I'm excited to wait for the decision of the Supreme Court. So, dito naman si Rus Cruz, sino pang hindi ko nabasa. Si Renato Bautista, hindi pwede yun dito sa US. Dapat resident or US citizen siya. Grabe naman kalukuhan ni Tulfo. O yun, nakikita nyo, dapat mo pa bang iboto ito? I'm asking a favor from all of you sa mga US, sa Canada, sa Europe, sa Australia, sa New Zealand, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Saudi Arabia, sa kung saan man kayo, sa UAE, sa Dubai, please tawagan niyo po ang inyong kamag-anak. Tell them not to vote for Ben Tulfo and Erwin Tulfo. Please lang. At saka iba pa, isisiwalat ko, bawat isa-isahin ko lahat ng mga senador na tumatakbo. Pati si Lito Lapid, huwag nyo nang iboto yan. Si Bong Revilla, please, huwag nyo nang iboto. Pati si Amy, huwag nyo na rin iboto. Nirekomenda ko, bahala kayo kung sino iboto. Huwag lang mga makadidiis at huwag lang mga maka-BBM. Bahala na kayo, mamili lang kayo sa mga bago. Kasi hindi pa naman ako sigurado kung makapasok ako. Well, I will choose my own set of senators na i-endorse ko sa inyo kung sino. After all na malaman ko kung mapasok ako o hindi. Naantay ko lang decision ng Supreme Court. Kanina, nagsampa po ako ng motion for TRO, emergency TRO. Kasi inimprinta na ni George Ewing Garcia kanina daw simula ang baluta, official ballot. So si Renato Bautista, sabi niya, Pastora Raila, liar, go to hell. Jigger Yarte, icon ni BP Lini, ginagamit sa pambubudol ng mga loyalistang bayaran ni Bubo Marcos para sa halalan 2020, Romualdez Tulfo tandem. Yun, sa tingin ko Romualdez Tulfo tandem yan. Niligawan si Rapi Tulfo. Pastora Raelia, sabi niya, was Water Lady 318, pinagbaba siya ng 1965 to ang declare niya birthplace Hawaii sa 15 years old. Mang siya 1988, paano siya makapag-training? Tika muna, 15 years old sa 1988. Tama no, magandang analysis oh. Pinanganak siya 1965 sa pangalang Erich Sylvester Tulfo, 1965. So, sa 1975, 10 years old siya. Tama ba? So, 1965, 1975, 1985, 20 years old siya. Pwede ba kang mag-isundalo? Tapos, 88 plus 3 years, so 20 plus 3, 23 years old. Pero tanong niya, paano siya makapag-training? Vicente Asadon Loyola, pwede ba hindi nagtutanong sa BI kung ano ang gamit niya na passport? Kasi kung American citizen siya, marami privilege. Romel Bengson, dakilang sinungaling pala itong isang ito, huli ka balbon. Emilia Sapalo, nagsisinungaling si Erwin na TNT siya. Duda ko, palabas lang niya kasi gusto niyang maging Pinoy politician. Jesse Senator na si Rafi at
planong maging presidente. Talagang ang target ito maging presidente mga ito. Jerry Calonstedt. Hindi pwedeng kumuha siya ng fake birth certificate. Sinabi niya gagawin niya ang lahat para sa pamilya niya. Oo, gano. Rubita Carlon, God bless Engineer Kausing, watching from England. Mabuhay ka po. No tolpo in politics. Omom reacts. Pastor Reyes, stateless na siya. Actually, hindi mo masabi na stateless sa ngayon. Nathan Antonio, liar to the core. Marivic Kagikla, executive session manifests facts need to be silenced. Cyanide, guts. I think automatic denaturalize citizen siya kasi misinterpretation ng ginagawa niya. Vicente Asadon Loyola, tsaka late registration din ba siya? Gaya ng birth certificate ng mga Chinese. Kasama si Cassandra Ong, kasama si Alice Go. The focal expression is so obvious. Rose Cruz, US citizen yan. Ganun ba? Raymond Jeremia, nope, Tulpol, not true. After the green card, you need 5 years bago maging citizen. Jelly Robles, sigurado ma-disqualify ba siya engineer sa pagtakbo? Okay, Monica Altares, it's up to you what Bubutante believe, Bonita Bubutante beware. Dianis Alvarez, he lied, period. Okay, tama. Bing Liwag, it takes 5 years from permanent residence to become a US citizen. Aba, ito na naman. daming counter-argument sa kanyang kasi para lumalabas sinungaling siya. Raymond Jeremia, may kaso ka na sa IRS for not paying taxes at immigration for falsification of documents. Cyanide guts, isa yan sa policy ni Donald Trump. Even citizen, they can be denaturalized. Cyanide guts, mahigpit ang USCIS pagdating sa fraudulent. Rose Cruz, movie nun, the moon who never was. At the man who never was. Jiggy Riarte, palagi na lang pinag-lock ang aking account, parang hawak ang Facebook o Meta ni Bubo Marcos. Hanggang ngayon, lock pa rin ang aking account. Palagi na lang pagbabago, pabago-bago ang aking account. Ganun ba? Ang gagawin mo po, Jiggy Riarte, pag may account ka na ngayon bukas, magbayad ka, i-verify mo, isubmit mo yung iyong passport o ID, at saka magbabayad ka monthly, mga 500 pesos, para verified ka na. Pag verified, hindi ka na ma-hack. Ganun po, garantiya po yan. Iwatane, Japan, magandang umaga. Indian Toto Kausi. Janti, itong Erwin Tulfo, kumikita yan sa attack, defend, and collect. Tama ito, dyan sa kumita. Dito sa Amerika, hindi siya kumita. Huwag iboto ang mga artista. Tama. Iwatane, Japan, no to Tulfo. Lydia Valerio, mabuhay ka Sir Toto. Violeta Ramirez, huwag iboto ang mga tulpak. bago namang mukha sa Senado, mga recycled politician na iba dyan. Yun nga, tama ka, mga bago na lahat. Anselma Boroni, Dr. Regina Toto kasing maliit lang ang sweldo sa US kung TNT siya. Paano siya makakaipon ng ginamit niyang mga pangnegosyo? Kailangan niyang umupa ng bahay at magbayad ng utilities. Tama ka, no? Jubita Carlon, tanggalin si Garcia sa Comelec. Tapos Emilia Sapalo, baka dual citizen ang bitbit niya ngayon, hitting 2 birds with 1 stone. Kaya ipagpatuloy nyo yun, pag-file ng case, nagkuwaranto sa SC para hindi na niya matatakbo ang saan makulong pa sa panluluko niya sa atin. Lydia Valerio, sinisira mo reputasyon ng mga OFW. Tama. Raymond Jeremia, bakit executive session? National security issue ba ito? Tama, hindi ito national security issue. Si Arnel Magdaraog, sino kaya ginamit nilang mga birth certificate para maging permanent residence? Jubita Carlong, grupo pala ni Erwin si Cassandra Ong at Alice Go. Tama, wala akong YouTube account noon, Facebook lang. O sige, Jay, basta yung sinabi ko sa iyo, sundin mo. Si Dato Iske Isgamblang, good morning po, dyan sa Barm, sa Bangsamoro area, Virginia Bunao. Hi, Dr. Engineer Toto Kasing, Jobs Diyos. So, patapos na tayo, ha? Magandang gabi na lang at saka langon sa mga Maguindanao, Ago Maranao, sa Lanao, Ago Maguindanao Province, Mapita, Kapipita dan. sa mga Tausog, Marayaw, Maynat,
Tapos sa ating mga kaibigang iba, no? Ito nabasa ko na rin siguro kanina eh. Oh, anyway, hanggang dito na lang at magandang umaga. Babalik tayo para kay ang gagawin natin, i-discuss ko kung paano ko titirahin ang disqualification. Kasi sumulat na sa akin ang COMELEC na gumawa na lamang ako ng formal letter at kukunin ko na ang lahat ng mga dokumento. Thank you, thank you, thank you. At magandang umaga! Hirwin! Tulpo!